Hi guys, good morning, good morning. Today is the day na mag-ride tayo papunta ng Ilocos Norte. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna ako, gumawa tayo ng breakfast natin at ng kape para magising yung ating utak. Kailangan natin niya sa mahabang biyahe. Tara! So guys, kakain muna tayo ng egg omelette, tapos magkakape. And then after to maliligo at mag-gear up na rin ako. Magkita-kita na lang tayo sa monumento. Doon ang starting point natin. Kita ko sa inyo yung gears na susuotin ko. Tapos yung ibang gamit na dinala natin, ipakita ko na lang pag nakarating na tayo sa Bigan. Kasi naka-impake na ako nung 3 days ago pa. So ang hirap kasi pagtatanggalin ko ulit yung mga gamit na dinala natin para mapakita ko rin sa inyo. Pero doon na natin ayusin sa Bigan siguro pag nagkalkal ako ng gamit. Pag nakaharap na tayo siguro nung pag-i-stayan para at least makita nyo kung ano yung mga magandang baunin pag mag-solo ride kayo na medyo malayo-layo at matagal-tagal. So see you in a bit guys sa monumento. Alright guys, good morning! Dito tayo sa monumento ngayon. Dito ko ginawa yung starting point kasi karamihan ng pumupunta ng pa-north na galing sa south o galing Manila, dito talaga ang starting point sa monumento. So dito natin i-reset tong ating trip meter para makita nyo kung gaano kalakas yung kinakain ng ating gasolina. Tapos ilang kilometers na tatakbuhin natin from monumento papunta ng Lion's Head. So ayan, walang katao, wala pa ganoon tao kasi it's 4:21 AM, medyo late na tayo ngayon pero okay lang naman. Kasi linggo naman ngayon eh. Normally pag ganito babiyahe kayo ng Ilocos Norte, recommend ko bumiyahe kayo ng mga 1 AM, 12 AM. Pero since Sunday naman ngayon, okay lang yun. So ito nga pala sa natin yung padded jacket natin na may mga air vent to para hindi ganun kainit. Pero nakasando na ako tapos naka-open yung jacket ko kasi medyo mainit. Pakita ko lang sa inyo, i-reset natin yung trip meter, tapos gano'ng kalayo yung biyahe at yung suot natin na pang ilalim. So ito nga, i-reset na natin yung ating trip meter. Ayan, trip meter natin 0 na ulit, tapos 4:30 in the morning. Actually guys, nagpalit ako ng langis sa previous vlog ko nga na ginawa natin preparation para dito. Nagmotol tayo, tapos ang bilis kumain na ng gasolina natin since nagpalit tayo. Pero sa akin kasi okay lang talaga kasi yung motol para sa akin is by performance. If gusto nyo makatipid ng gasolina, ang gamitin nyo, suggested ko yung Javelin. Umabot ako ng 41 km per liter doon. Tapos try nyo rin yung Honda oil natin, yung Honda genuine oil natin sa kaso na nakukuha. Mas tipid sa gasolina yon. Pero pag performance talaga ang habol nyo, sa smooth tatakbo ng motor, recommended ko talaga motol. So pakita ko lang pala, sa ilaw natin, ang gamit natin, ito ang mini driving light from JR Lightworks. Ito, shoutout sa Shoti Motorcycle Parts sa pagpag-ayos ng motor natin. Nagpa-maintenance muna tayo sa kanila, nagpa-tune up tayo. Tapos yun nga, nagpalit tayo na lang sa kanila. Recommended ko yung shop na yan pag magpapaayos kayo ng motor, tapos bibili kayo accessories, tapos lalo na pag magpapalit kayo ng mga gulong. Tara, biyahe na tayo. 4:30 pa lang, tapos Sunday na ang umaga. At solo ride tayo ngayon guys. Natuloy din ang ating Ilocos Norte. Kagabi umuulan, ay kahapon umuulan nga. Ilaw dito guys, oh. Adonis. Ba, busy sila, daming motor Ayun nga guys, ito, solo ride tayo papunta Cannon Road muna ang ating pupuntahan. Tapos may naisip ako guys, gusto ko daanan yung Asin Tunnel. So, chinek ko sa Google Maps, pwede naman daw mag-exit doon papuntang Bawang, La Union, doon ba ang labas noon? Not sure, pero bandang La Union din ang labas natin pag manggagaling tayo ron sa Asin Tunnel. So, ang mangyayari ay pupunta tayo ng Lion's Head, tapos diretso tayo Asin Tunnel, labas tayo La Union, tapos yun, diretso na tayo ng Pavigan sa Cali Crisologo. Doon ang unang gabi na bala ko magstay.
Kasi gusto ko makita yung Calle Crisologo sa gabi. Adventure na to guys, may budget tayong 5,000 pesos. Pero hindi ko isasama yung pagkain. Dahil sa pagkain medyo magiging magastos tayo. Kasi nga gusto ko i-try yung mga pagkain sa Ilocos. Medyo magpo-food trip kasi tayo so hindi siya practical na gawin pag iba-budget nyo siya. Tapos kaya tayo naka-solo ride ngayon dahil hindi pwede yung ating back ride na si Mimidong. Tsaka gusto ko rin matry ulit mag-solo ride ng ganito kalayo, di ba? Ngayon lang ako ulit mag-ride ng ganito kalayo na mag-isa. Kaya medyo good luck sa atin. Ko na sa inyo, 61 km na yung tinakbo natin simula nung galing tayo sa monumento. Actually dapat nasa 71 kilometers na yan kasi galing tayo ron sa bahay at wala pang bawas sa ating fuel tank meter. So far tipid, nag-average ng puta na, lubak, putik na 45.9 km per liter ang ating gas consumption, which is nagulat ako kasi ang tipid. Ito na yan, nag 46 km per liter tayo ngayon. Ito yung pinaka-record na matipid kong biniyahe. 24,500 kilometers na tinakbo ni PCX. Sa ganitong tipid na binibigay pa rin niya sa akin, sobrang thankful na ito yung pinili nating motor. So guys, dito tayo sa Tarlac. At hindi ko po maalala, Your Honor. Joke lang, medyo malayo tayo sa Bamban Tarlac kay Mayor Alice Go. Lagi ako napagkakamalan na in-check dahil sa mga issue ngayon na ganyan mainit ang mga in-check sa Pilipino. Dito tayo Shell Select, dami riders Ayan, kakape muna tayo rito. Puro mga naka NMAX kasabay natin. May mga naka X-Max din. Kakape muna tayo. So magkakape muna tayo rito sa Shell. So umorder ako ng cookies para may energy tayo, para may sugar. Tapos cafe latte. Yung mga kasabay natin na riders sa labas, puro sila naka NMAX. Papunta rin sila ng Moncada ba? Mga grupo sila. Mababait naman. Parang ewan ko, parang iba yung language nila, Pampanga. Ano ba yung language ng Pampanga? Parang ganun yung salita nila. Medyo nagulat sila kasi tinanong nila ako saan ako pupunta. Sabi ko, ba't ako Ilocos Norte? Nagulat sila, mag-isa ka lang. Kasi syempre, diba, pag bihira naman talaga mag-isa bumabiyahe ng ganun kalayo. Kasi nga, hindi safe pag ganun lang. Kasi pag may aberya talaga, yun yung problema mo. Excited din ako sa video na to. Kasi kung magagawa natin na mag-isa, at least magkakaroon din ng idea yung iba. Na makita nila yung yung mga sitwasyon na pwede mangyari kung may enjoy mo pa rin bakit mag-isa ka lang. Tsaka masaya rin naman pag mag-isa ka lang minsan kasi hawak mo yung oras mo. Pwede ka tumigil kung kailan mo gusto tumigil. Alam mo yun, may sarili kang pacing sa pagmumotor mo. Parang di mo kailangan magmadali or di mo kailangan maging sobrang bagal. Yan yung may mga advantage din, di ba? Sa mga bago nga pala sa channel ko, itong gulong na ginagamit natin sa likod ay B-Star. Sa harap naman ay steel stock pa rin tayo. Grabe yung gulong natin, sobrang mapupudpud yan ngayon sa pagudpud. Pagod ka na, pudpud pa. Pero okay lang, masaya yan. Ang advantage lang sa mga presyong pangmasa na gulong katulad ng B-Star, kahit kunyari sa daan ay mapako man tayo, at least hindi ganun kamahal yung gulong natin, di ba? Tsaka sa makapit naman para sa akin tong B-Star na gamit natin sa likod. Pero sa next palit ko, gusto ko matry yung Michelin Anaki, yung dual sport sa parang Corsa Cross. Pero let's see, matagal pa naman buhay ng B-Star. Ano nga pala guys, may intercom din tayong ginagamit. Yung gamit natin yung SCS S7 Evo. Tapos ito na, 117.8 kilometers na yung tinakbo natin galing monumento. Umakain tayo ng gasolina na 45.9 km per liter so far. Let's go! Yan na! Sana malamig sa Baguio, no? Tagal ko nang hindi nakabalik ng Baguio nung December pa ata last balik ko. Mahaba-habang stretch.
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Sagad na yung 1 natin. Woo! Padaan na tayo nung tulay papuntang Arco ng La Union. Ito may nakita lang ako, pigar-pigar. Ito yung isa sa mga gusto kong matry na pagkain, kaso busog pa ako. Yung pigar-pigar parang dinifry na gulay na may baka. Sikat po yan sa Pangasinan. Alam ko doon nag-originate yun eh. Malalaman nyo po pala pag, pag nasa Arco na kayo, pag nakita nyo na itong mga statue rito. Ayan o. Asa si Hulk? Ayun si Hulk. Si Hulk lagi yung nakikita ko dyan eh. Nadagdagan sila, dumami na yung Avengers tsaka yung DC. Ayan na, Arco ng La Union. Yeah baby. So good to see you again. Welcome back. Ahon. Ay puta yung bus, magka-counterflow. Tempo. Tinan mo, wala pa tayo sa dagat. May beach na kagad dito. Artificial beach. Asa na ba yung packet ng Baguio dito? Alam ko sa bandang kanan yun eh. Sir, saan po yung ano rito? Daan pa Cannon Road? Daan po pa Cannon Road? Ay, salamat po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Ayun, so kakanan daw tayo. Kasi nakaraan nag-Cannon Road ako, doon naman ako dumaan sa kabila. Ngayon sarado na siya. Shout out. Ito, sa paanan tayo guys ha. Pag nasa Arco kayo na to, 25 kilometers po siya papuntang Lion's Head, 39 minutes. Simula doon sa, ayan, sa may Arco. Simula dito. So, akit na tayo. Huwag sana akong mabagsakan ng bato. Mahal ko pa po ang buhay ko, marami pa po akong pangarap gawin. Bad trip yung ganyan no. Yung bagal na nasa harap, tinan mo lahat sila nag-iipit oh, naghihintayan. Ang haba tuloy ng pila nila. Yun yung minsan mahirap pag nabiyahe kayo tapos may malaking truck na sobrang bagal dun sa harapan. Ito guys, ang malala. Ang haba. Pero dahil nakamotor tayo, ay lang yan. Sa gidli lang, huwag mo sasalubungin yung pasalubong. Kaya pag nakakotse po kayo, akit kayo ng Cannon Road eh, medyo ganito po yung daan na maabutan ninyo. May ginagawa pong construction sa bandang harap base sa Google Maps. Pero ito nagpapago naman sila oh. Parang papatigilin po muna tayo sa sasakyan, tapos palitan ang bigayan ng daan. Ayun nga po, may nagka-traffic dito. Ayan, agaw tayo. Ayan, agaw tayo kay sir. Ay, walang parkingan dito. Kabila. Dito. Thank you po. Strawberry taho po. 50 sir. 50 pesos, strawberry taho. Ilan sir? Thank you po. Drop. Bawal magkalat sa Baguio. So guys, ito nag-set up na ulit tayo. Pinunasan ko yung helmet ko kasi puro lamok, puro alikabok na, dumi, tsaka yung GoPro natin. I'm here, papunta sa Asin Tunnel, dadaan din tayo ng Asin Road. 47 minutes siya, tapos 25 kilometers. Ang average consumption niya ay 44.1 kilometer. Tama ba? Oo. 44.1 km per liter. Tapos ang total trip natin simula sa Monumento hanggang dito sa Lion's Head ay 231.1 km. May natira tayo yung 3 bar ng gasolina. Actually I think mga nasa 3 liters pa yan o 4 liters pa yan. Kaya sagarin natin yan. Tignan natin kung saan naabot yung isang full tank galing Monumento. Tara, Lion's Head. Dami tao. May pila para doon magpicture mismo sa loob nung Lion's Head, sa ulo niya mismo. Support Baguio, support local Philippines, love the Philippines. Ahon! Ahon ka agad. Alala kasi itong mga nagbabike ako, bike na to. Salute sa inyo. Lalaki ng mga hita niyan. Nahihiya lang din ako kasi habang nagkasalita ako, nagbablog ako, yung mga tao nakatingin. Wala pa akong kasama. So far linggo ngayon, tapos medyo maluwag yung kalsada, himala. Sa Google Maps ko rin kulay blue ang lumalabas sa mapa.
which is it means maganda ang traffic. Tapos ang lamig na rito guys, ang galing. Ewan ka lang, ang galing. June pa lang pero ang lamig na. Uy, grabe naman itong paahon na to. Wait lang. Yeah, buwelo. Gaspol. So ayun nga, ang lamig dito. Medyo na kumikirit nga yung ulo ko kasi syempre kulang tayo sa tulog. Tapos init kanina. Tapos ang lamig dito. Kaya medyo kumirot lang. Pero kaya naman, kaya yun. Shout out sa mga riders dyan na hindi makatulog ng maaga. Kahit maagang humihiga sa kama dahil sa sobrang excited mag-ride. Isa tayo dyan. Shout out sa inyo mga ka-riders. Yung mga tulog nyo 4 to 6 hours lang malamang pag may ride kayo kinabukasan. So guys, nasa Asin Road na tayo. Ito may ano na, nakalagay na Asin Road oh. Asin Hot Spring Bencab Museum. Ito guys, may madadaanan din kayong tulay. Parang abandoned bridge. Pero hindi siya abandoned ah. Emeco lang yan. Welcome to Sitio Lasong. Okay, Sitio Lasong daw tayo. Basa. Takot madulas. Sa mga nagtatanong po kung may signal dito po sa may Asin Road papunta na Asin Tunnel, may signal po at malakas naman po ang signal niya. Tapos puro palusong pag galing kayong Baguio, paahon na. Uy, ito na Asin Tunnel. Dito na pala ako. Pipicture lang. Okay lang po, magpipicture lang. Okay po. Salamat. So dahil wala tayo isang extrang GoPro, yung camera ang nilagay ko sa harap para videohan tayo ng landscape sa pagpasok sa loob sa tunnel. Salamat po. Thank you po. Huwag kang tutumba, cellphone ko. Tara. Hanggang pagkalagpas lang naman. So ito yung unang pasok natin ng Asin Tunnel. Wow. Ang ganda ng kuweba niya. Uy, may tumatulong nga lang. Ang ganda ng pagkaagawa rin sa tunnel. I think safe dumaan dito. One way giveaway. So one way give way to ascending vehicle. So hindi siya one way lang. Pero magbibigayan kayo. Papalagpasin nyo muna yung paparating. Ngayon no. Pag may paparating, hihinto kayo. Tapos may gasolinahan naman tayo na daanan kanina. Bumubusina si sir. Kaya daw bumubusina kasi pampatanggal daw ng masamang spirito yon. So try natin. Nakigaya lang tayo. Sabi yun sa mga probinsya, pampatanggal para wala daw sumama sa yung spirito. Hindi ko naman alam kung masama o maganda spirito yun, di ba? So guys, sa Google Maps ko, dalawa yung daan na pinapadaan sa akin. Pinapakanan din ako dito, pinapadiretso dito sa may tulay. Pinapakanan ako. Sir, may palabas ba pala Union dyan sa tulay? La Union? Oo. Dito diretso lang sir. Anong labas nitong kabila? Nagilyan ata yan eh. Kasi pinapaturo sa akin ang labas din pag kumanan ako dyan, Bawang. Bawang, oo. Pwede naman yan. Saan pupunta? San Fernando pa ako eh. Kung di ka malilitaw, dito na lang, diretsyon mo yan. Delikado po ba dito sa isang Oh, daan? sir, mataas yan eh. Matarik yan? Oo, matarik. Dito kami kasi dumadaan. Pagpa La Union? Punta kami sa La Union, Sago, oh. Pag ganun ka na lang. Ano po tawag sa daan na to para masama ko sa vlog? Sa Nagilian, sir. Ano pangalan? Nagilian. Nagilian. Ito guys, Nagilian daw to. Tapos dito tayo dadaan. Oo. Dito ka dadaan, sir. Hindi, sige, dito na lang ako. Dito lang, sir, para... Mag-isa lang ako eh. Kung sakaring ma-disgrasya sa matarik na yan, matarik mahirap na na eh. Salamat. Ano pangalan nyo? Shoutout ka. Ano po? Luis. Luis. Thank you, Luis. Sir, Ingat kayo. dito lang, sir. Tsaka pag ganun ka. Puro kandawan, sir. Sige po. Puro right now. Salamat po. Thank you. So ayan guys, pag nakita nyo to, so ito nga yung recommended na daan ni sir. Diretsuhin natin to. Kasi gusto ko rin daanan yon kasi mas mabilis siya ng 12 kilometers kaysa sa dadaanan natin dito papuntang... Saan ba labas natin dito? Teka, hindi ko pa nasilip eh. Sorry hindi pa ako napag-research. Ang labas natin dito, hindi naglo-load yung Google Maps ko. Mahina na yung signal.
Pag galing kayo La Union kasi umakyat kayo sa Asin Tunnel papuntang Baguio, dito talaga daan nyo. Pero may isa pa kasing daan doon, mas malapit siya papuntang San Fernando. Ang problema nga lang, ayun nga sabi, puta ano yun, galing. Nagulat ako, nabasa ako. Nagdadaldal ako rito eh. Ay, may mini falls. Ayan, may tumutulo. Mini falls, ang cute. First time ko lang. First time ko lang may madaan ng ganyan. So yun guys, pinakita ko lang sa inyo yung terraces. Zoom ko kasi sa GoPro, hindi natin siya mazoom eh. So ito guys, nagkaroon na nga pala ulit tayo ng signal. Ang labas din pala nito guys, Bawang. Parehas na labas din sa isang dadaanan, pero mas malapit po yun ng 12 kilometers. Napakaganda naman ang lugar dito. Napakapayapa. Ang tahimik. Nakababa na tayo guys. Medyo palapag na yung dinadaanan natin. So guys, papakita ko lang sa inyo rito sa mapa natin na nakikita nyo sa phone ko. Dito tayo nang galing. Ayan, dyan tayo nang galing papuntang galing Manila. Pag dito kayo dumaan, Pakenan Road. Tapos pag dito kayo, Marcos Highway. Yung Asin Tunnel naman dito, putol lang siya pero hanggang dito yan. Dito yung daan yan. So tatlo ang pagpipilian niya pag-akit kayo ng Baguio. Either sa Kenan Road, sa nauuna. Pangalawa naman ito, Marcos Highway. At pangatlo, Asin Tunnel. Para sa akin pinakamalapit itong Kenan Road. Pero pinaka-safe sa lahat, itong Asin Road. Kasi wala ka ganong makakasabay sa Asin Road. Medyo mas malayo lang siya ng onti ng kilometer kumpara sa ibang daanan. Pero kung gusto nyo ng kakaibang experience, daanan nyo rin itong Asin Road. So guys, ito nakalagay dyan Baguio via Asin Road, alternate route to Baguio. So dadaanan nyo to pag pupunta kayo ng Bawang, galing kayong Manila. Ang galing guys, tignan nyo yung tulay na yun nasa harapan. Ito yung tulay kanina na tinitignan natin doon. Andun tayo kanina Okay, andito na tayo sa tulay. Nasa 301 kilometer na tayo simula nung galing sa monumento at nagbiblink na yung aking motor. Harap na tayo ng Petronas Shell kasi sa municipality na tayo ng Bawang, La Union. Tapos ito, may nakita na akong Petron sa kabilang side. Bakit nasa kabilang side ka? Tawid pa ako. Dito na kaya ako sa Shell. Ayoko. Sorry, mas gusto ko talaga XCS eh. Patawid ako. Alang-alang sa XCS. Sa Manila ka sa Apa, bakit niyo po nasabi? Simula ano po yan, monumento. Ngayon ko palang pinagasolinahan. Monumento. Sa Caloocan ho, bago mag-Valenzuela. Tayo sa biyahe. Salamat po. Ilocos Norte po tayo ngayon eh. Malayo po ngayon. Malayo-layo pa po. Sa Ilocos Sur ako muna unang titigil para matulog. So ayan yung ano natin. Almost 7 liters. So nagbi-blink siya kahit 1 liter na lang din natitira. Ayos Pero okay lang yan kaysa sagarin. So may 1 liter na lang natira dito sa motor natin. Tapos 441 pesos yung ginastos natin. Ito yung pinakaunang expenses natin. 1 full tank to 1 full tank to. Dito daw ang parking Ayun. Ang mga motor sa gedli-gedli lang. So guys, tapos na tayo busog ako. Grabe. So yun po, yun yung pagkain na favorite ko rito sa La Union. Pero medyo nag-iba na yung pag-prepare nila sa pagkain. Di siya katulad dati nung unang kain ko kasi
ang ginawa na nila sa pagkain ngayon is parang medyo fast service sila. So medyo naka-ready made na yung food nila. Time check, it's 2:43 PM na and 2 hours and 26 minutes travel time from here. Dito tayo sa arko ng Balaoan. Balaoan. So dito po tayo sa Balaoan. Sobrang ganda ng daan papunta rito, galing ako La Union. Sheesh! Kakaiba yung vibes. Para feel ko na sa ibang bansa ako. Ang ganda naman po dito sa Ilocos Sur. Ayun na arko. Ayun na ba? Ayun na nga, pipicture na tayo. Siyempre, guys, importante na may picture kayo sa mga ganito kalayo na lugar na pupuntahan ninyo. Kasi yun na yung parang pinaka finisher shirt nyo, diba? Wala naman tayong medal, wala naman tayong damit dito eh. Pero yung picture, yun na yung pinaka souvenir nyo. Lapit tayo unti para maganda yung angulo. Yeah! Ang daming dumaan na big bike dito kanina. Ang lalakas nung exhaust nila. Hello Kasur! So nakapagpa-picture na tayo. Ay grabe guys, naambon. Naambon, napaka-araw. Ayos dito ah. Ba't ganon? Masisira yung GoPro ko niyan eh. Hindi naman waterproof to pag nag-vlog ako. Pero okay lang. Pag lumakas guys, i-off ko muna yung cam saglit ha. Grabe yung Ninja 400 na yun. Ginuhitan tayo. Ayan pa! Uy! Ayan pa! Uy, pares kami ng ano? Pares kami ng motorcycle jacket. Pinakita pa niya sa akin yung logo niya. Kasi itong motorcycle jacket ko guys, galing tong US, galing Los Angeles. In-order ko sa Amazon. Ayup! Talaga hinawakan pa niya yung logo niya eh. Sorry, natuwa lang ako kasi halos wala akong nakikita parehas ng brand ng logo ng jacket na to. Ayun na yung ano, sa likod natin. Yun na nga, ang ganda boy. Wala, pwede ba ako tumigil dyan? Ay, puta, patigil ako. Pipicture ako dyan. Wait lang. Ay, hindi na, wag na. Ang ganda, ay, gusto ko tumigil. Titigil ako. Magpipicture tayo dyan. Hindi pwedeng hindi. Ay, hindi na. Ay, oo, titigil tayo. Ang gulo ko. Kasi puta, may mga sumasalubong eh. Titigil tayo rito. So guys, kita nyo ang ganda ng lugar dito. Ito yung motor natin. Tapos may beach side view tayo. Ang ganda. Sarap sana. May dala akong ano, yung upuan na pantambay. Kaso ang problema, aabutan na tayo ng ulan. Medyo madilim na. Tsaka hapon na, mag-alas 4 na. Kailangan maka-check-in na tayo sa stayan natin. Pogi ni Pixie, kita yung dagat oh. So sabi ni Sir, ito raw yung dagat ng Santa Maria. Shoutout sa mga taga Santa Maria. So alis na tayo rito sa dagat ng Santa Maria kasi nawalan ako ng data. Kailangan ko na rin humanap ng lugar na may signal kasi hindi ako makapag-register sa Globe. Nawala yung signal ko dyan eh. Ganda boys. Tsaka konti naliligo, parang ang linis din ng dagat. Wow. Ganda rin ng kalsada rito. Asan lupalok na ba ako? Grabe yung scenery rito. Nice, beachside view na naman tayo. Grabe, ang ganda rito. Alam mo, sarap magkaroon ng parang restaurant dito. Tapos parang may open parking siya. Alam niyo yun? Tapos ayun yung view, parang sa GTA. Tsaka yung sa movie na Roadhouse, yung kay Jake Gyllenhaal, tsaka kay sintong UFC fighter, si McGregor. Grabe no, kung may pera ka no, magpatayo ka ng coffee shop na ayan, nasa pwesto na to yung mga wait lang, may buko. Yung mga dumadaan na sasakyan ka, tatambay dyan, tapos ito yung view. Malapit na tayo sa may tulay. I forgot what's the name. Ito, isa sa mga sikat na tulay to. Sana may pwesto para mag-picture. Ayan o, sheesh.
Pwede po mag-picture dito. Bam! Pipicture tayo sa tulay na to. Wow, grabe. Meron doon tulay na nasira. Ewan ko anong dahilan ng kinakasira niyan. I-research ko mamaya para malaman natin. Habang nandito tayo nakatambay sa gilid ng Quirino Bridge na nasira, ni-research ko siya. Ang dahilan daw ng pagkasira ng tulay ay dahil daw sa kalikasan sa bagyong Egay. Kung hindi ako nagkakamali, base sa research ko lang, kakatingin ko lang eh. Ito na yung bagong Quirino Bridge. And daw yung lumang Quirino Bridge na napakasikat daw nung panahon. Dati pa yan daw, sikat na sikat. Ginagamit sa maraming pelikula. So sayang naman, nasira nga. Pero sana magawan ulit ng paraan balang araw para maayos ulit, no? Ayun na naman ang ulan. Ambon pala, wala pang ulan. Saan yun? West Court Inn? Saan? Ito pala, West Court Inn yung name niya. Saan dito yun? Ito ba yun? Ito yun. Sir, ito po ba yung West Court Inn? Yes po. May available rooms kayo? Pang ilan po? Isa lang po. Bala ko sana magstay lang ng 12 hours eh. May ganun ba? Meron po. Meron po. Yun, meron daw. 800. From until what time po yun? Hanggang 580 din po bukas. Paano pag mag-extend ako ng like, kunyari 2 hours? Magkano yun? 100 pesos per seat. 100 per hour. So 800 daw for 12 hours. Tapos pag exceeding is 100 pesos. Dan natin si Sir. Dito pa. Diba may sarili pa tayong parking. Laki pa ng parking natin, kasya 5 motor. Pakita ko sa inyo yung kwarto. Ang dami ko dalang gamit guys. Kala mo naman sa linggo. Voila. Uy! Nice! Ang lamig! Sheesh! So for 800, actually guys, I think meron silang mga 6 hours dito eh. Itatanong natin mamaya kung magkano ang overnight nila at gaano katagal yung pinakamaikling stay. Para if balak nyo pumunta at magstay dito, may idea kayo. Ito yung kwarto. Ito pala yung CR. Uy, ganda CR ah. Ganda ng tiles. So okay naman dito guys kasi may dalawa silang towel na libre. Tapos may sabon na rin. Kung tinatamad kayo magdala ng tuwalya para hindi bulky yung gamit nyo, eh meron na silang ino-offer dito na libre. Sa shower naman guys, meron na ring heater. Gumagana naman yung heater nila. Ayan. So 800. Tanong natin mamaya sa baba kung magkano yung 24 hours nila. So bababa na tayo. Sabi wag ko na raw ilak yung pinto dito. Tapos isara na lang daw natin yung pinaka gate nitong ating parkingan. Ayan, medyo may liwanag pa. Sakto lang yan. Ilalabas ko muna yung ating Pixie. Kunin natin yung lock. Sabi sa kanila daw yung lock kukunin eh. Tanong ko lang po, paano po pala kunyari pag 24 hours magkano? Para ma-share ko sa video lang. 1 to ang 24 hours, tapos po, for 2 person na yun. Good for 2 person. Yes po sir, standard room na po yun. Maski yung 12 hours na in-stay ko, good for 2 person. Okay, yun lang po. Salamat. So, ayun nga. Ito, pupunta na tayo dun sa empanada. Tingnan natin kung masarap to. 5 minutes away lang. Nagchinelas na lang ako guys. Sorry po. Sana bukas pa yung empanada kasi maggagabi na. Normally, pang merienda ata ang empanada, diba? Sana maabutan, sana maabutan. Ay nakalagay yun, Nanang Sion. Nanang Sion? Nanang Sion. Oo, Nanang Sion. Since 1980, tara kain tayo rito. Parada na lang ako rito ah.
Bukas kasi. Ayan, bukas naman. Ito guys, Nanang Sion. Ito agad yung empanada na lumabas eh. Comment na lang kayo sa YouTube ko kung may marirecommend kayo na mas masarap dito. Pero tignan natin. Nanang Sion. So ito yung mga empanada nila. May mga flavor. Ayan, may sweet langgonisa, may chili cheese, spicy beef. Ano po yung best seller nyo na empanada? Garlic longganisa po, sir. Garlic longganisa. Sige, isa nga po nun. So guys, ito na yung garlic longganisa. Grabe mo, ang yummy. Maririnig mo yung tunog niya habang binibiyak mo siya. Crunchy sa labas, tapos malambot yung loob. Ano yung nasa loob niya? May itlog. May kita mo na may itlog yung loob niya. Ang sarap. Kompleto yung lasa niya, yung meaty flavor niya, tapos yung texture niya na, yun nga, na-crunchy yung labas, tapos malambot yung loob. Tapos naghahalo rin yung tamis na may onting lang na anghang. Buti na search tayo sa Google Maps na lumabas. Try naman natin ngayon na may suka. Sukang pinakulat ata tawag sa ganito. Para makadagdag ang hang. Pampatanggal umay din. Ang sarap lalo. Sayang mimidong wala ka rito. So guys, sa tayo kumain, search nyo lang Nanang Sion since 1980. Ito, dito lang siya sa kalsada, along the way. Nasa pinakadulo siya ng Calle Crisologo eh. Tapos sa Starbucks naman tayo, 2 minutes away lang from here. Ito ko pinapadaan. I wonder if pwede mag-park sa Gedli. Ayan siya. Nice looking. Gusto ko picturean si PCX dito. Ito yung Starbucks. Okay. Wait lang, ito may parking. Ito yung Starbucks. Pero ikot muna tayo guys. Saglit lang ha. So guys, ito alis na tayo ng Calle Crisologo. Hindi na tayo ganun nagtagal kasi halos puro pang souvenir yung nakita ko. Meron din naman mga church dito, Bantay Bell Tower. Kala, Ming! Wala. Wala, ano to, nabangga? Ming! Nanghihina, kawawa naman. So nakabalik na tayo sa kwarto. Tayo ay maglalaba. At mag-ready na mga gamit for tomorrow. Sorry yung kalat. So ayun guys, medyo napag-desisyonan ko na gawin kong dalawang video itong travel vlog natin na North Loop kasi masyadong mahaba. So dito ko tatapusin yung unang part, tapos tomorrow mag-start tayo ng para sa second part pagpunta natin sa Sand Dunes, Kulili Point. Ayun yung magiging start ng second video natin. Pero i-upload ko naman to magkasunod na araw siguro. So yun guys, good night and see you tomorrow. Maghuhugas na ako at mag-ayos ang gamit.